Mono. So ang gagawin natin, ganyan. So hindi muna natin siya kukunin. Pag nag-drop siya, hindi mo natin kukunin, then saka natin kukunin. Ilalagay yung ating cup. Yo, what's up mga master? Ayan, ngayong araw nga magsasalami shot tayo. No? Salami shot, exercise to para i-check natin yung coffee beans na ginagamit natin, mapadali. So meron tayo ditong 6 na cup. So i-split natin yung shot every 5 seconds. No? So sa mga first split natin ng cup, mas malalasahan natin yung more concentrated yung coffee, more in salty, sourness, high acidity. Pagpuntang gitna ng master, mas malalasahan na natin yung sweetness ng coffee, at doon sa bandang dulo, nung pag-split natin ng coffee, malalasahan natin master yung bitterness. Yan. So maganda to para mas mapadali yung calibration natin. Malaman natin saan tayo mag-a-adjust. Ano ba yung lasa ng coffee na napili natin? More in sourness ba? More in bitterness ba? So dun pa lang makakapag-adjust na agad tayo. No? So mamaya master, ipapaliwanag ko paano yun. So dito sa calibration, mas mapapadali kung mag-a-adjust pa tayo sa grind size, sa extraction time, babawasan pa natin yung dosing natin, no? Ano ba, yung yield natin, pwede natin i-cut yung gano'n kasi nalalaman na natin pag nag-i-split tayo ng shot natin. So ito na master, gawa na tayo mga boss! So dito pag nagsalami shot kayo, mas maganda mag-ano na lang kayo master, mag-manual, no? So stop nyo na lang yung huling cup na gagamitin nyo. So ito na guys, meron ako ditong 6 na baso, iba-iba, para hindi ako malito mamaya. So start na tayo. So magmamanual tayo dito mga master sa ating salami shot. Ayos to master, maganda to. Hindi na tayo gagamit, i-ano na lang natin siya, i-manual. Magagamit na ako ng timer. So yung first drop, dun ko i-start yung time ko. So let's go. So pag drop niya, start na ako. 2, 3, 4, 5. Tingnan na. 2, 9, 10. Diba? Ito na siya. So sa 20, 25. Then the last one is for the 30. Yup. So ito na master yung ating salami shot. Papakita natin. So kung papansin nyo dito master, concentrated, no? Dito medyo concentrated pa rin, no? Pero dito sa part na to, dito medyo ano na siya. So hindi na siya ganoon ka-concentrated. Tapos dito master, diluted na, no? Yung ano niya. So medyo watery na siya dito. So yan. So yan master ang ano natin, ang ating in-split na mga shot. Then tikman natin master kung ano yung lasa nito, no? So dito muna tayo sa una nating ginawa. So sobrang intense master nung ano niya, nung kape, no? Yung sourness niya, andon, yung salty, medyo salty yung lasa niya. So, pangalawa, tingnan na natin. So pangalawa master, hindi na siya ganun ka-salty, hindi na rin siya ganun kataas yung acidity niya, yung sourness. So medyo may pagka-ano na siya ngayon, may pagka-chocolate na yung lasa. So sa third natin, split, medyo watery na. Pero nalalasahan ko yung chocolate, no? Ito na. Dito sa pang-apat, medyo nagiging bitter na yung lasa niya, no? Watery pero yung bitter taste. Saka yung parang mga pakla na lasa nalalasahan ko. Yun, sa panlima, yung aftertaste ng bitterness master nandun na siya, no?
yung last part, doon ko naramdaman yung sobrang ano niya dito sa aftertaste ko. Yung bitter taste ng kape. So, overall, siya. Masaya. Masaya yung experience kasi kada split mo, iba-iba yung nalalasahan mo. So, parang tinutulungan tayo or pinapadali kung ano ba yung adjustment na gagawin natin, no, sa calibration. So bukod master dun sa calibration sa salami shot, kung halimbawa yung first split mo ng coffee is sobrang sourness yung nalasahan mo at gusto mong tanggalin yung sobrang sourness na yun master, pag nag-extract ka master ng kape, pwede master hindi mo muna kukunin yung first drop, no? So pagka ginawa mo yun master, mababawasan yung sourness na ayaw mo dun sa kape na yun. Same lang din master sa pinakadulo, yung bitterness ng side ng coffee. Kung tingin mo sobrang bitterness, pwede mo rin siyang hindi mo nakunin, no? So ganun master ang natutulong ng salami shot. So ipapakita ko master kung paano yun. Tara! So halimbawa master, sobrang nung kape mo, no? Sobrang sourness yung unang split mo, no? So ang gagawin natin, ganyan. So hindi muna natin siya kukunin. Pag nag-drop siya, hindi mo natin kukunin, then saka natin kukunin. Ilalagay yung ating cup. So, makakatulong yun master para yung sourness na nalasahan mo mabawasan, no? So, yun, isang way yun sa salami shot para magkaroon ka ng idea kung ano ba yung gagawin mong calibration or diskarte. So, ganyan. Tapos, yung huling drop, hindi mo na rin siya ilalagay. So, ayan na master yung espresso natin. Kumbaga, nagiging balance yung sourness saka yung bitterness. So, magkakaroon ka ng mas masarap na espresso or lasa ng kape mo. So, ito na master, i-latte art na natin to. Aisha! So ito na master, titikman na natin yung ating ginawang calibration ngayon, no, nung salami shot natin. Wow! Alam mo yun, yung parang yung sourness, ng sobrang sourness at yung ginawa nating yung dulo hindi na rin natin kinuha yung sa bitterness. Anong nangyari master? Yung sourness saka yung bitterness nag-balance siya. So mas gusto ko yung lasa niya ngayon, no? So yun. Wow, makakarami na naman akong kape ngayon, master. So yun, sana mayroon kayong uling natutunang bago, no? Sa salami shot, sa discarding ganito na hindi involve yung calibration nung natin, hindi tayo nagbago ng grind size or anything. Nag-base lang tayo dun sa salami shot, sa natikman natin, dun sa first two split, dun sa gitna at dun sa last split natin. So, trinay ko lang siya ng ganon, based dun sa nalasahan ko, and for me, masarap siya, no? Ito yung best parang nalidiscover natin sa sarili natin. Siyempre, share natin yung knowledge na nalidiscover natin sa mga viewers natin, mga boss. Kaya naman, magkape na tayo mga boss. Wow! Langit!